araw po, si Mike Anyayahan ito. Halos lahat yata tayo nakaka-order na sa ano no, sa mga online selling apps no. At nakakaranas na rin siguro tayo ng ano no, nakaka-receive tayo ng delivery or shipping mula sa ano no, mula sa merchant ng mga app na 'yon at dinideliver sa atin ng mga riders no. So, hindi ko alam kung sino pang hindi nakakaranas na mag-receive sa mga riders, no? Pero ano, no? Pero, itong mga panahon na to, ang dami kong nakikitang mga videos, viral videos ng mga riders na sinasaktan or ang tawag ito, nirereklamuhan ng mga customer na nagre-receive, no? At pag nare-receive nila, mali yung mga na-receive nila, sinisisi yung rider, no? At hindi tinatanggap at doon yung rider yung sinisingil, no? Doon nagkakaroon ng away, no? At ang masaklap pa nga, no? Marami pa ring mga mga viral cases na sinasaktan pa yung rider, no? Hindi ko malaman kung kung gaano ka ignorante yung mga customer na yon, no? Or talagang sadyang nagtitrip lang or sinasadya nila yung yung ganong paanong term yon, kagaguhan ba o ganun. Kasi yung mga riders, mga third party service providers yan eh. Hindi ko alam kung alam ng mga customer ito or kung may hindi pa nakakaalam ito na pag nag-order ka sa merchant, hindi empleyado ng merchant or ng online selling app yung mga riders. Sila ay nangungumisyon lang din dyan, no? Sa kada delivery nila, no? Kung magkano yung amount ng deliver nila, no? At kina-charge nila sa online selling app, yung online selling app, babayaran sila based sa mga na-deliver nila. At may mga iba pa nga, no? May mga iba pa nga, lalo na sa mga pagkain, no? Na ang namumuhunan dito yung riders, no? At hindi yung app. At pag namuhunan yung riders, syempre, babayaran sila ng customer, doon lang balik taya sila, no? At tsaka sila magcha-charge dun sa app. Hindi ko alam kung hindi ito alam ng iba, no? As if, no, sa mga nakikita kong mga viral na videos, ang sinisisi yung rider na animo yung rider yung kausap nila doon sa sa internet, no, o sa social media, no? Isang form of ignorance yun, no? O pagiging illiterate pagdating sa sa digital digitalization ng society, no. Pero ang makikita mo ng mga nagreklamo may mga kaya, no. May makita mo sa bahay nila, hindi naman din sabihin mong para bang parang depressed area, no. Mayabang pa nga umasta yung iba na akala mong professional, no. Meron pa nga ako nakita, engineer pa no, pero napakatanga dun sa harapan ng rider, no? Pinapaliwanag ng rider na hindi naman kami ganito, hindi naman kami kasi yung rider lang kami, tapos nagdi-deliver lang kami. Tapos ginigiit pa nung isa na hindi, ito ganyan naman kayo lahat nag-generalize na, no. Ganun na ba tayo katanga? Diba? At dahil doon sa katangahan na yon, no, nakakasakit na kayo ng ibang tao, no? Yung mga riders, may mga pamilya rin yan, no? At inilalagay nyo sa alanganin, no, yung hanap buhay nila nang wala naman silang kinalaman sa katangahan nyo, di ba? Pero saludo ako doon sa mga riders na yon, no? Kasi kalmado at nanatiling professional, no? At gumawa pa rin ng tama hanggang kahuli-hulihan, no? Pero doon sa mga sa mga taong nakasagupa nila, no,
Ah, ito lang masasabi ko, no? Aral din, no, pag may time. Ha? Huwag masyadong mayabang, huwag masyadong angas, no? Huwag masyadong nag-aastang maraming alam, pero lumalabas ang katangahan nyo. Kaya dito pumapasok yung sinasabi ni Socrates na ignorance is evil. Therefore, knowledge is virtue. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.